Yes. Amen. So, we have very important message for today. Ito po ay galing sa World Retreat College camp or conference. So, most of us naman dito ay student. So, 100% lahat po tayo ay makaka-relate. And mostly naman ng mga deaconess natin ay nakakapunta rin sa college ministry. So, this is very important message po para sa ating lahat. So, yun po, start with the mystery of God or yung evangelism theme. So, yes, let's go to our introduction. Ayan. So, sa ating introduction, it's very important na alam natin kung ano yung mga bagay na nag-i-imprint sa atin. Yung mga bagay na palagi natin nare-receive o yung mga bagay na palagi natin na-encounter, yun yung nagiging nagiging answer. So, we have to make sure na yung nare-receive natin is yung answer na nanggagaling sa Diyos. So, importante na dapat ma-confirm mo na yung kasagutan na to is talagang kasagutan ito na nanggagaling sa Diyos. Confident mong masasabi na itong binigay na blessing na to, yung covenant na to, is ito yung nanggagaling talaga sa Diyos. Napaka-importante po nun. And kung ano yung roots natin, yan din po yung ating nagiging nature. So, importante na meron tayong God-given nature na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Ano yung nature na yun? Saan ba tayo dapat nag-root? Sa salita ng Diyos, sa pulpit message, sa mga natatanggap nating mensahe. Kasi binabago nito yung ating kaisipan. So, importante na tumatanggap tayo ng accurate gospel, then accurate word of God. Tapos yun yung nagiging bunga natin. Amen. So, naalala ko lang yung fruit of the Spirit. Basahin natin yung Galatians 5:22 hanggang 23. So, sabi dyan, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, ewan ko na lang kung may nagbabawal sa mga bagay na yan. Diba? So, ito ay na lang po ito. Kumbaga parang bonus na lamang po sa atin kung tayo ay patuloy na tumatanggap ng correct imprint, and then yung nagiging nature natin, ito yung mga ganito. So parang additional reward po sa atin yan ng Diyos. Kaya importante po na kahit po yung ating mga children, so yung mostly ng ibang children dito, hindi naman talaga nila masyadong naririnig yung message, hindi naman talaga nila masyadong naiintindihan. Pero yung konsepto na nag-i-imprint sa kanila yung pagpunta sa simbahan, malaking tulong na yan. Kahit minsan hindi mo na sila tawagin, nagiging nature nila yung magpunta sa isang simbahan. And 100% habang lumalaki sila, naiintindihan din nila yung message. So, yung ganong root, yung ganong pag-uugat sa mga bata. And syempre, dapat magsisimula yun sa atin. Diba? So, huwag natin pilitin yung isang bata na magpunta sa church. Minsan, kung tayo din is nahihirapan. So, importante po yun. So, make sure na tulungan natin sila. So, yung mga nakalipas na araw, mas inaagahan ko na po pag Wednesday worship sa children tsaka sa Sunday worship. Kasi yung last time, ang daming bata dito, 100 nung nag-camp tayo. So, yung iba nakakalimutan talaga nila yung schedule. So, it's our responsibility na talagang punikot. Dun sa schedule ng camp, yung mga lugar na pinuntahan, mga nakatatlong ikot ako kasi iba na, sa loob, iba na. So, makikita mo sila, hindi sila talaga makakatakas. So, I encourage talaga na, especially in children ministry natin, is magkaroon ng extra additional hope and passion sa ating mga bata. So that magkakaroon sila ng tamang imprint. So, dyan sa nabanggit natin, hindi ko alam kung ano yung pinakakailangan nyo dyan. Pero dapat resulta yan ng ating pagkakaroon ng accurate root and then accurate imprint.
So, ayun po. So, ano po yung mangyayari? Next. Ayan. So, ano yung mangyayari? Magkakaroon po tayo ng drastic change na tinatawag. So, minsan, kailangan na natin ng ano natin, kumbaga, binabraso na tayo para magkaroon tayo ng change. No? Drastic change or magkaroon tayo ng, hindi lang ito simpleng pagbabago. Diba? So, basahin ko lang yung Rome 12:2. Sabi dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. So, ito yung kailangan natin, baguhin yung ating pag-iisip. So that pag nagkaroon tayo ng change sa ating mind, mababago din natin yung ating action. And ano yung gagawin natin? Sabi dyan, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. So yung matutuwa talaga ang Diyos. Amen ba? Amen. So dapat 100% maunawaan natin yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen. So hindi na sila yan. Ayan, so ano ba? We have to make sure na, next one, ayan, na-enjoy din natin yung blessing of faith, Emmanuel, and oneness. Amen. Sulitin natin to. Na, itong covenant na to, binigay sa atin to ng Diyos, binigay to sa ating simbahan. So all we have to do is sulitin. Na gamitin natin ang gamitin yung ganitong klase ng pagpapali. Diba sabi sa Bible, kung kasama mo ang Diyos, who can be against you? Diba? If God is with you, who can be against you? So we have this kind of important blessing of faith and Emmanuel. And then yung raising oneness. So, aware naman tayo lahat na bilang isang simbahan, tayo ay isang katawan at yung pinakaulo natin ay walang ibang kundi si Yesu Cristo. So, bilang isang miyembro ng simbahan, kung ano man yung ating ginagawa, kung ano man yung mga actions natin, dapat nag-aalign to sa covenant and mission na binigay sa ating church. So, whatever we do, dapat nag-aalign po ito. So, ano po iyon? Yung saving souls by the gospel, raising our future generation. So, ang tawag po doon ay evangelism. So, gumagawa tayo ng tinatawag po na evangelism team. Diba? Kagaya po ni Joseph, for example na lang, yung mga kapatid ni Joseph, diba, ano yung lagi nasa isip nila, kung ano yung kakainin nila, kung ano yung kinabukasan, ano yung palaging susuotin nila. Diba, minsan ganun tayo, ako kanina, wala nang masuotin. Diba? So, pero si Joseph, yung nasa isip niya lang palagi is, paano niya magagamit yung buhay niya to fulfill yung gusto ng Diyos sa kanya. Na yung tinatawag na world evangelization. So, he don't mind kung ano yung sitwasyon niya. Wala siyang pake kung nakakulong siya that time. Wala siyang pake kung naging alipin siya that time. Wala siyang pake kung bakit siya binenta ng kapatid niya. Kasi yung pake niya is, ito yung plano ng Yes. So, I hope magkaroon tayo ng ganun pake. Diba? So, importante po yun, no? Na we have this kind of mindset or vision dito. Ano pong ibig sabihin niyan na nangyari kay Joseph? Tumanggap po siya ng tinatawag kong special grace. So, hindi na lang to grace, special grace, kagaya po ng 7 remnants. Sila David, sila Moses, sila Daniel, sila Pablo. Meron silang special grace para maisip nila sa sarili nila na ako ay isang spiritual summit. Next one. Spiritual summit. Ibig sabihin ng spiritual summit, they can stand before kings. Lahat po ng 7 remnant, sila po ay nakatayo or na-overcome nila even yung mga hari. So tayo din po, we need to have this kind of yung mindset as early as now. No? Ganito yung dapat mindset natin. So that ang Diyos mag-a-attach sa iyo ng mga kings, mga high official,
mga taong may position. Diba? Last time we have PL on camp. So first time ko po mag-message sa ganong karaming tao. So legit naman yung kaba, pero pinanghawakan ko na darating yung point na ilalagay ka ng Diyos sa ganong sitwasyon. Lalagay ka ng Diyos sa mga tao, mga kings na tinatawag. So that they can also receive the gospel. And ano yung magiging result nun? Yung mga tao na gagamitin ng Diyos para makontinue yung mission na binigay sa'yo. So, we are called to be a spiritual summit. So, hindi lang tayo basta magiging summit. Hindi yung summit ng mundo nito, kundi tayo po ay tinatawag na spiritual summit. So, that ano yung mangyayari? We can have a blessing of 237 nation and 5,000 tribes. It's important covenant na binigay sa atin ng Diyos. And sa ating main, so ano ba yung pinaka-importanteng bagay na binigay sa atin ng Diyos bilang mga main figure? And main figure. Sa akin, sa simbahan, at sa field. So, ibig sabihin nun, ano yung important things na we need to make a team? Importante po yung team, no? Kahit naman ang Diyos or si Jesus before, pag pumupunta siya sa mga lugar, lagi siyang may kasama. Diba, sabi nga, yung isa doon nagpe-pray, yung isa doon nag-help. So, importante na we are always making a team. Para saan? Diyan sa tatlong courtyard na tinatawag. So, ano ibig sabihin ng courtyard? Courtyard for Gentile, prayer, and children. So, ibig sabihin ng courtyard ko is parang holy place. Yung lugar na kung saan nagtitipon yung mga anak ng Diyos. Nagkakaroon sila ng tagumpay na worship. Itong ginagawa natin is a form of courtyard. So, tinutulungan natin yung mga children na pumasok sila ron sa importanteng courtyard. Diba? So, ganun din po sa atin. Kailangan mag-establish muna tayo ng sarili nating courtyard. Kasi it's so significant, it's so important na ma-restore yung pagsamba sa buhay ng bawat tao. So, napaka-importante po na. Ibig sabihin, pag sinabi pong Gentile sa Bible, everyone is allowed. Lahat po. Lahat po. So, yun po yung sabihin nun. And our prayer topic ngayon sa church natin is makapag-establish din ng courtyard sa field naman ng PLM. So, we are doing prayer meeting every day para in God's time schedule, ma-fulfill na yung sa Green Heights. Ako, actually, gusto ko ng mabilis na answer doon. Nakikita ko na rin po yung kumbaga yung need sa courtyard na yun. So, please, isama niyo po sa panalangin yung pinag-pray natin na yun. Para magkaroon ng mas marami siguro nag-pray, mas mabilis na express. No? But still, andun pa rin yan sa God's time schedule. So, ano ba? Ano mangyayari? Yung courtyard na to ay mag-flow po sa ating field. Sa field and sa mga children. So, very important yung ating ma-restore yung worship sa bawat tao. Kahapon ba yun, nung Friday, na-meet ko yung isang member ng Summit team. And medyo aksidente yung unang beses namin magkita. And dati ko pala siyang halos kapitbahay. Then nag-aating siya sa church namin dati. Then lumipat siya sa isang church. Nag-stay siya dun sa church na yun for so long. And then kahapon, nung Friday ko lang nalaman na hindi na siya nakaka-attend ng church. Almost 1 year na daw. So for me, parang very concerning po yun. So sabi ko sa kanya, wala pang malapit na simbahan sa inyo, na pwede kang pumunta. So hindi niya pa daw na-try. So baka mawala na kasi yung ganong konsepto na kailangan ko magkaroon ng worship at least every week. Diba? So, aksidente lang kami ulit nakita ng Friday, hindi ko naman talaga siya inulit. So, siguro it's a will of God na ma-remind siya na kailangan ma-restore yung ganong bagay sa kanya. So, importante po yun. So,
Ayun po. And for example, sino to? Si Abigail, di ba? In-invite na si Andrea. So, alam kasi ni Abigail na yung worship is very important. Yung worship is very important so that he can invite Andrea. Hindi man siya yung diretso na makapag-share ng pulpit message o ng salita ng Diyos, but at least binigyan niya ng chance. So, if hindi niyo pa kaya sa mga kaibigan niyo, sa mga kilala niyo, invite niyo. So, but you also need to pray na kayo mismo yung gamitin ng Diyos. So, yun po yung ibig sabihin ng restoration of courtyard na tinatawag. And then, ano po kasunod? Yung number 2, yung 3-day weekend. So, palagi natin naririnig yung term na to, yung 3-day weekend. And ano ba sa tingin natin bakit patuloy tayong nire-remind ng Diyos sa bagay na ito? Yung Friday, yung Saturday, and Sunday. Ano ba sa tingin mo na bakit yung challenge na to binibigay sa ating simbahan? Kasi it's very important po na makagawa rin po tayo ng team na mag-help sa ating future generation. Diba? Yung Friday natin, ano dapat ginagawa dyan is yung helping them to receive answer from the Word of God. Yun yung isa sa mga layunin natin, helping yung ating mga remnants na mawala yung kanilang past partisan o yung stronghold na meron sa kanila. And then also na magamit nila yung authority nila sa pamamagitan ng prayer. So lahat tayo may authority to pray. Hindi lahat ng nananalangin is tumatanggap ng answer na nanggagaling sa Diyos. But sa atin, mga disciple, mga pinili ng Diyos, 100% pag tayo nanalangin, yung Diyos talaga yung sasagot sa atin. So kailangan ganito yung may restore din natin sa kanila. Ang tawag po doon is Friday. And then Saturday, ito po yung ginagawa natin ngayon, yung pagtuturo natin ng mga multi-ethnic na tinatawag, yung skills, yung talent. Ngayon, we have English, continuous yung English. So, ito yung mga estudyante natin. It's very important po. No? Pwede niyong sabihin na, hindi naman yun yung language ko. Pero if you want to be used by God sa mas malawak na pamamaraan, kailangan magkaroon ka rin ng ganitong klase ng skills. Ako po, naalala ko nung nasa church po ako. Hanggang ngayon, hindi po ako yung tawag doon, magaling sa grammar. So, na-practice ko na lang po yan kasi pag nakikinig po ako ng message ng English, sa utak ko po, tinatagalog ko. So, parang nagkakaroon yung brain ko ng additional wisdom paano yung mga. And then, nag-try po ako sa mag-apply natin sa BTO. And one time, sa sobrang baluktot ng English ko, pinatayo ako ng manager ko sa harap. Tapos, kasi wala talaga akong confident. Hindi niya nga daw alam bakit ako natangka. So, pero nag-pray kasi ako doon. Lord, kung para sa iyo to, kung para sa iyo itong trabaho na to, tanggapin mo ako. So, kaya doon na lang ako natuto kasi wala kang choice doon. Magsasalita ka talaga doon kasi may kausap ka na. So, doon na lang talaga siya nahasa. Kaya yung ginagawa natin ngayon is gawin natin siya laging practice. Practice. So, importante po na meron tayong ganito. And then, yung Sunday naman po, yung Sunday, ito is tinutulungan natin sila na magkaroon ng success in worship. No? Sabi nga ni Pastor, success in worship or victory in worship, victory sa lahat ng bagay. So, ganun po yung ating ginagawa dito sa 3-day weekend. So, lagi siyang mag-start sa atin. Worth it po ito. It's all worth it. It's all worth it. And then number 3, yung tinatawag po na Holy Meditation Team or Answer for Healing. So, dahil po sa atin, ang tao po ay magkakaroon din ng complete healing. So, pag lumabas po kayo ng pintuan na to, andyan po lahat ng tao na may iba't ibang klase ng spiritual sickness, spiritual illness. Kaya po tinatawag tayo mga spiritual doctor.
So, kung pagkakatiwalaan ka na ng Diyos na magamit para magpagaling ng iba, diba? Kasi alam ng Diyos na andun ka na sa proseso ng complete healing, 100% gagamitin tayo ng Diyos to heal others. Mag-a-attach siya ng mga tao sa inyo. So, we have to make sure na, Lord, mag-pray tayo na handa na po ako na maging source of healing naman sa iba. So that doon ka na pagkakatiwalaan ng Diyos. Siya na yung maghahanda ng tao namin magiging. So, kailangan lang natin mag-design. And kailangan patuloy din tayong tumatanggap ng healing. So, you have to encourage them with the accurate gospel and the Word of God. So, very helpful po yun. Basahin ko lang po yung Act 16 hanggang 16 to 18. Basahin ko na lang po yung 18. Marami ng araw na ginawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At doon din lumabas ang Espiritu. So, ano yung ginamit ni Pedro ni Pablo sa pangalan ni Jesucristo? So, yung babae kasi dyan dahil sinasamahan siya ng masamang spirito, kaya niyang maghula. Yung nangyayari talaga yung mga hula. So, mag-ingat po tayo sa mga hula. No? So, ibig sabihin, nagkaroon po ng complete healing yung bata niya. So, kailan na yun? Nung Friday din, may namita kong mga estudyante sa PLU, yung mga nag-response dun sa maraming estudyante na message ko. So, konti lang yung nag-response, but at least may mga future disciple tayo na inaabangan. So, na-share nila yung stories nila, kasi yung isa doon may tendency na parang suicidal. So, medyo nakaka-alarming din kasi so sobrang introvert na daw, na-share niya sa amin. So yung mga ganong bagay, at least nakita mo na yung, na-diagnose mo na yung problema ng bagay. Na-assess mo na kung ano yung kailangan gawin. Diba ganun sa doktor? Pag pumunta ka ng doktor, marami silang tatanungin, yung background, yung history, so that mas maiintindihan mo yung tao. So tayo, we are also called bilang mga spiritual doctor. So kailangan magkaroon din tayo ng mga ganong assessment. So that mabibigyan natin sila ng accurate solution o yung reseta. Hindi ka naman pwede magbigay ng kahit anong reseta. Ito, yung ka ng tawag doon. Yung maraming metamamic acid. So, di sasabog yung ano mo doon, yung kidney mo. So, dapat magkaroon tayo ng gano'n. Ano yung bibigay natin? Siyempre, yung Word of God. Kahit short lang. Ako hindi ko binigyan ng marami kasi baka hindi na ulit eh. So, konti yung Word of God lang. And then they will understand. Diba? And ano pa? Siyempre may follow-up yan. Mga pinagsabi ni Pastor kanina, follow-up. Yun yung very important. So, sa doktor, kailangan mo rin bumalik, diba? Yung tinatawag ng follow-up check-up. Kasi nga, yung healing, hindi siya instant. Yung, ano pa. Of course, kaya gawin ng Diyos yun. Kaya gawin ng Diyos yun sa atin. But, pwede rin kasi yung may process. Continuous healing. So, yun yung pinaka-importante na kailangan maging source of healing tayo. And habang nangyayari yun, tayo rin mismo may continuous healing. Amen po ba? Amen. So, let's proceed po with our conclusion. And your favorite. So, ano pa? Continue to receive answer from this. So, ma-discover natin yung pagpapala ng 24, 25, and eternity. Yung 24, 25, and eternity. And then, anong mangyayari? Tayo ay mananatili, and maglilibrihan, may iiwanan tayo. Diba? Hindi tayo pwedeng ako lang, okay na ako, isa lang ako. Hindi gano'n. So, habang tayo ay mananatili, and magkakaroon ng paligid. Ang tawag po dun is mga field grade or conquer. Hindi ko nalagay dyan. No? And ano pa, we have to enjoy yung unique and absolute calling natin
yung apat na yan. Yung remain, will remain, and will leave behind. So, enjoy lang natin yung mga pagpapala na to, even nandun tayo sa gitna ng hardship. Even nandun tayo sa gitna ng mga difficulties natin. So, lahat naman may mga hardship, lahat naman may difficulties. Ang lamang lang natin mga anak ng Diyos is we can enjoy habang nangyayari. Kagaya ng sinabi ni Pablo, basahin ko lang ulit. Next one. Ayan. So, nagaling yun sa akin dito. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang, pinapahinday niya ako sa lumpiyang pastulan. At inaakin niya ako sa tahimik na matisan, pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim, nalibis ng kamatayan, wala akong kakatakutan. Pagkat ikaw aking kaagapay, ang tungkod mo at pangalo, aking gabay at sandala. Amin po ba? So, I hope meron din tayong mga ganitong klase ng confession. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kaya ni David. So, na-share ni Reverend Yu yung nag-message ito na pastor na siya before, even nag-ano na siya sa church, ang dami niya pa rin problema. Sa bahay nila may problema, mahirap lang sila. Sa church may problema, tapos yung mga member ng church, minsan pasaway, yung mga ganun, minsan konti lang yung nagsisimba. So, marami siyang ganung iniisip, pero pinanghawakan niya lang yung pangako ng Diyos sa buhay niya. So, ngayon, sobrang laki na ng ministry. No? Sobrang dami ng missionary na pinapadala sa iba't ibang lugar dahil sa buhay niya. Kasi hindi siya doon nag-dwell dun sa mga problema niya. Nag-dwell siya sa pangako ng Diyos sa kanya. So, siya ay ginamit ng Diyos. Kahit parang sobrang hirap, sobrang struggle, ginamit pa rin siya ng Diyos. So, basahin ko lang yung Hope 23:10. But He knows the way that I take. When He has tried me, I shall come out as gold. So, dapat ganito rin tayo. Pahirapan man ako, paglabas ko, isa na akong matibay na tingin. Diba? So, ganito dapat yung maging confession natin. Come out as gold. So, kagaya ni Joseph, ni Job, ng 7 remnants, natuklasan kasi nila yung mystery of God. Natuklasan nila yung covenant o yung mystery of God, and then pinanghawakan nila yon, and then gumawa sila ng team. So, I hope na since na-receive natin itong message na to, kailangan din po natin mag-discover yung mystery ng Diyos sa buhay natin. And then, we can create an important team. We call it po evangelism team. So, ayun lamang po at maraming salamat. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya tayo po sa lahat ng manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa napaka-importanting mensahe nito sa nabinigay mo sa aming Panginoon. Nawa, Lord, bigyan mo kami ng accurate answer, accurate forum, Panginoon, and accurate prayer topic na nanagaling sa mensahe na ito. Kagaya po ni Joseph, ng 7 remnant, ni Pablo, Panginoon, kami po, Panginoon, ay patuloy mong ipakita yung hiwaga mo sa amin, sa gayon we can create a team for courtyard, for healing, Panginoon, and for 3-day weekends. At patuloy, Lord God, na ang bawat isa na narito ay gamitin mo for the 237 and 5,000 times. And dahil dito, Panginoon, mas may mga tao kayong i-attach sa amin to receive po ng complete healing. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.